magandang umagang pagbati po. Mga kapatid, good morning. Ilang linggo din po yung pinagliban ko. No? Para po, kaya po hindi nakaparaga, bibigay na ating kaya po sa umaga ito, ako po'y nagpapasalamat na binigyan ako na pagkakataon na makapaglikod sa pamamagitan po na pangangaral ng mga salita ng Diyos. At umaasa po ako na ang aking pong inihanda na pag-aaral sa umaga ito ay makatulong sa ating bawat isa sa ating na tayo'y maging handa at maging karapat-dapat sa harapan po ng ating Panginoon sa tuwing tayo ay haharap sa Kanya. Ganon din naman yung ating mga personal na buhay, no, sa ating ginagawa sa araw-araw na ating isinasabuhay, yung ating mga natututunan, mga aral na ating napapakinggan mula sa mga banal na kasulatan o sa mga salita ng Diyos sa Biblia. So kaya po sa umaga ito, ako po ay naghanda ng isang pag-aaral na may title na Examine Yourselves. O sa Tagalog, atin pong saligsigin or kilalanin o husgahan ang ating mga sarili. Saligsigin natin ang ating mga sarili. No, ito po ay makailang binanggit sa Biblia, lalo na po sa mga sulat ni Apostol Pablo, sa kanyang mga sulat sa mga churches ng kanyang panahon. No? Ito yung kanyang tagubilin sa mga magkakapatid sa pananampalataya na saligsigin nyo ang inyong mga sarili. So, alamin natin kung bakit na ito sinabi, ano ang dahilan kung bakit inahayaan niya tayo na saligsigin natin ang ating mga sarili. No? Ano ang dahilan, ano ang sitwasyon, ano ang problema noong panahon nila. At dito sa pag-aaral na ito, bubuha tayo ng mga aralin o mga matututunan natin sa mga nangyari, no? Sa kanilang pamumuhay ng panahon nila. So of course, church in Corinth at ang church dito sa atin sa Imus ay magkaiba, no? Magkaiba ng sitwasyon, magkaiba ng problema ang hinaharap. Pero sa kanilang experience, meron tayong matututunan kung bakit sinabi o inaral ang mga bagay na ito sa atin. At atin po itong i-absorb. Nawa ay makatulong sa atin na tayo'y maging handa at maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 12, no, tayo'y mga haing buhay na banal na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. No, unang-una, this was mentioned twice in the first and second book of Corinthians. Dalawang beses po yan binanggit o dalawang beses po natin mababasa sa aklat po ng Corinto, sa 1st and 2nd Corinthians. Ang una po ay yung nasa 1 Corinthians chapter 11 verse 28. And it says, "But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup." Yan po'y binabasa natin sa tuwing ginaganap natin yung pagpuputol-putol ng tinapay. Ang sabi ni Apostol Pablo, no, bago niya sinabing, let a man eat and drink, meron po nang sinasabi, let a man examine himself. Mamaya alamin natin yung dahilan, konteksto, kung bakit ito sinabi. No, kung bakit gusto niya na saligsigin natin ang ating mga sarili. At yung ikalawa po ay nasa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ang sabi, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test? Sabihan nga sa Tagalog, sabi po natin sa Tagalog, saligsigin nyo niya, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili.
Hindi ba ninyo nalalaman na sa ganang inyong sarili hindi ba ninyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y pinakita. Yan po, 2 beses siya binigay. And let's answer this question as to why are we encouraged to examine ourselves? Bakit nga po ba sinasabi sa atin ng ating apostol at ng kanyang kasulatan na saliksik o siya sa atin natin ng ating mga sarili? So, number 1, because God let us or allow us to repent and correct ourselves. So, He will not need to discipline us. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 31 to 32, for if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Hinahayaan tayo ng Diyos na siyasatin natin yung ating sarili, no? Husgahan natin yung ating mga sarili. No? Nang sa gayon, alam natin sa sarili natin na tayo'y nagkakasala, alam natin yung ating mga pagkakamali. Kung saan, meron tayong pagkakataong makapagsisi. O itama, i-correct yung ating mga pagkakamali. Nang sa gayon, hindi na ang Diyos ang magdisiplina sa atin. Kasi kung hindi natin didisiplinahin, hindi natin i-examine ang ating mga sarili. Ang sabi dyan, ang Diyos lang disiplina o ang mahapon sa atin. Sabi dyan, if we would judge ourselves, kung atin ang sinaliksik or ginudge ang ating mga sarili, we should not be judged. Kapag ginawa na natin sa ating sarili, inayos na natin ang ating mga sarili. But when we are judged, that's the chastening of the Lord. Yan ay pagdidisiplina ng Diyos. Ang sabi dyan, so that we should not be condemned with the world. Kung hindi pa rin tayo magpapasaway sa ating Diyos, hatulan na tayo kasama ng sanlibutan. Kaya inahayaan tayo na i-correct yung ating mga sarili, siyasatin ang ating mga sarili, so that God will not need to judge us or discipline us necessarily. Yun po yung dahilan kung bakit tayo hinahayaan. Number 2, because we are the one who knows ourselves best. Tayo naman talaga yung mas nakakakilala sa ating mga sarili. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11, For who knows a person's thought except their own spirit within them? Sino nga naman ang nakakaalam ng kanyang espiritu, kundi yung nagmamayari sa kanya, yung sarili niyang espiritu. Kung meron man tayong pagkakamali, kung meron man tayong kasalanan, tayo ang mas nakakaalam dito sa sarili natin. Halimbawa, we cannot judge you, we cannot examine you. So, siguro, meron akong alam sa'yo, pero limitado lang. Based lang dun sa nakikita ko sa'yo, kung ano yung pagkakakilala ko sa'yo. No? Other than that, wala na. Pero ikaw sa sarili mo, mas kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung mga ginagawa mo, kakamali. And at the same time, alam mo rin naman yung ginagawa mo, mga kabutihan. No? Yun yung sinasabi ko dito. No? Some of our sin na ating nagagawa naman ay ginagawa, at tayo lang ang nakakaalam. No? Meron tayong mga pagkakamali, mga kasalanan na hindi naman natin ito ginawa publicly. No? Hindi naman ito alam ng karamihan. Sino bang gumagawa ng kalokohan na malalaman ng hayag? Kundi, ginagawa, some of our mistakes or sin, ginagawa natin ng pasikreto. Di ba? Kaya, kung may mas nakakaalam man yun, yun ay ang ating mga sarili. Kaya, sinasabi sa atin, we examine ourselves so that we can repent and correct ourselves. No? Kaya nga tayo ang tao mahilig mag-judge based on physical appearance lang.
Kasi yun lang yung kaya natin. Because hindi natin nababasa ang puso ng kapwa natin.